Nabasag ang katahimikan sa loob ng malawak na sala. Kasabay nito ang pagtilapon ng libu-libong piraso ng isang mamahaling florera sa malamig at makintab na sahig. Anong ginawa mo? Ang matalas na tinig ni Ma'am Alcantara ay parang latigong humampas sa pandinig ni Maria Lourdes. Napatalon ang kanyang puso, hindi dahil sa gulat, kundi sa purong takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa basag na florera. Ang mga piraso nito ay kumalat na parang mga bituin sa isang madilim na gabi. Ngunit walang ganda, tanging panganib ang dala. Hindi ko po sinasadya, ma'am. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang isip niya ay lumipad agad, hindi sa parusang igagawad sa kanya, kundi sa kung magkano ang ibabawas sa kanyang sahod. Ang gamot ni nanay. Walang ingat. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Iyan ang paborito ni Ma'am Isabela. Sigaw ulit ni Alcantara. Ang mga mata nito ay parang pumupunit sa kanyang pagkatao. Napayuko si Maria. Sa bawat araw na lumilipas sa loob ng mansyon ng mga Kastilyo, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiliit, lalong nagiging anino na madaling apak-apakan. Patawad po. Halos pabulong niyang sabi. Hindi mabubuo ng patawad mo ang florerang yan. Biglang may dalawang maliliit na boses na sumabat. Hindi po si Yaya Maria ang nakabasag, sabi ni Luna. Ang buhok nito ay nakatali sa dalawang tirintas. Ako po. Nahulog ko po yung bola ko. Dugtong naman ni Lucas, buong tapang na humarang sa harap ni Maria na para bang kaya siyang protektahan ng munti nitong katawan. Napahinto si Alcantara. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pagkainis. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malamig at makapangyarihang boses ang pumuno sa buong silid. Anong kaguluhan ito? Dumating na ang hari ng mansyon, si Sir Ramon Castillo. Nakatayo ito sa paanan ng malawak na hagdanan, suot ang kanyang business suit na tila hindi man lang nalukot kahit pa buong araw itong nasa opisina. Ang kanyang presensya ay laging may dalang bigat, isang lamig na bumabalot sa buong kabahayan. Diretso ang tingin niya sa nabasag na florera. Walang emosyon. Sir Ramon, itong bagong yaya. Simula ni Alcantara. Hindi po, Daddy. Ako po. Giit ni Lucas. Hindi pinansin ni Ramon ang paliwanag ng mga anak. Ang mga mata niya ay tumingin kay Maria. Isang tingin na tumatagos, pero hindi naman talaga siya nakikita. Magkano ang halaga ng florerang yan? Alcantara? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Iyon ang palaging mahalaga. Ang presyo. Ang halaga ng mga bagay. 500,000 pesos, sir. Galing pa po yun sa Italy. Sagot ng ginang. May halong pagmamalaki sa pagkakaalam niya ng detalye. Napasinghap si Maria. 500,000? Ilang taon niya yung kikitain? Tumingin ulit si Ramon kay Maria. Ibabawas ko sa sahod mo. 10. Ramon! Isang mahinang boses mula sa likod ni Ramon ang pumutol sa kanyang sasabihin. Ang ina ni Sir Ramon, si Senyora Pilar, na bihirang lumabas sa kanyang silid. Hayaan mo na. Aksidente lang. At kasalanan ko iniwan ko sa lugar na maaabot ng mga bata, sabi ng matanda. Kahit alam ng lahat na hindi iyon totoo. Tumangulang si Ramon. Tila walang ganang makipagtalo. Linisin ninyo yan. Utos niya bago tumalikod at naglakad papasok sa kanyang opisina. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang kanyang mga anak. Ganoon palagi. Isang multo sa sarili niyang pamamahay. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kambal, nagtago si Maria sa isang sulok ng hardin para tawagan ang kanyang ina sa Cebu. Pinilit niyang pasayahin ang kanyang boses. Hello, Nay. Kumusta po kayo? Ayos lang ako, anak. Ikaw? Kumusta ang trabaho mo dyan? Tumingin si Maria sa malaking mansyon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, pero para sa kanya, puno ito ng dilim. Okay lang po ako dito. Nay, mababait po ang mga alaga ko.
Ang amo mo? Napalunok si Maria. Ang amo ko, kasing lamig ng yelo. Mabait din po, Nay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Inom po kayo ng gamot sa tamang oras, ha? Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa isang bench. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Para kay nanay, kakayanin niya ang lahat. Habang pabalik siya sa loob, napadaan siya sa tapat ng study room ni Sir Ramon. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa screen ng isang monitor, nakita niya ang replay ng CCTV footage sa sala kanina. Nakita niya ang eksena kung saan nilalaro niya ang kambal. Naghahabulan sila at nagtatawanan. Isang ngiti, isang maliit, halos hindi mahahalata. Pero isang totoong nangiti ang sumilay sa labi ni Sir Ramon habang pinapanood iyon. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatindig ng balahibo ni Maria. Sa dilim ng pasilyo, hindi kalayuan mula sa kinatatayuan niya. Nakatayo rin si Ma'am Alcantara. Nakatingin din ito sa siwang ng pinto, nakatanaw sa reaksyon ni Sir Ramon. At sa mukha ni Alcantara, nakita ni Maria ang isang tingin na hindi niya maintindihan. Isang halo ng pait at matinding galit. Isang tingin na tila nagsasabing mayroong bagay na dapat ay sa kanya, na inaagaw ng isang hamak na yaya na tulad niya. Biglang nakaramdam ng ginaw si Maria. Isang ginaw na hindi dulot ng hangin ng gabi. Sarado na ang pinto ng kanyang study, ngunit hindi ang alaala ng mga pangyayari kanina. Umupo si Ramon sa kanyang leather na upuan. Ang bigat ng buong araw ay tila mas bumigat pa. Ang daliri niya ay automatikong nag-click sa mouse, binuksan ang live feed ng mga CCTV camera. Isang ugali na hindi niya maalis-alis. Hindi ito para magbantay. Ito ay para manood mula sa malayo. Sa isa sa mga screen, nakita niya ang hardin. Naroon si Maria. Kausap ang kung sino man sa kanyang cellphone. Nakita niya ang bahagyang pagyuko nito, ang paraan ng pagpunas nito sa sariling mata. Umiiyak ba siya? Mabilis niyang iwinaksi ang tanong sa kanyang isipan. Hindi niya trabaho ang alamin iyon. Inilipat niya ang atensyon sa isang recorded file. Ang footage mula sa sala, kaninang hapon, bago ang insidente sa Florera. Naroon si Maria at ang kambal, naglalaro. Si Lucas ay tumatakbo habang si Luna ay nakakapit sa likod ni Maria, parehong tumatawa ng malakas. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Isang ngiti na mabilis ding naglaho nang ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang litrato sa kanyang mesa. Ang asawa niyang si Isabela, kasama ang kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Perpekto ang ngiti ni Isabela sa litratong yon. Puno ng buhay, 3 taon na, pero ang sakit parang kahapon lang. Ang tawa ng mga bata sa video ay tila naging isang mapait na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Pinatay niya ang monitor. Ang katahimikan ay mas mabigat pa. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Isabela. Lagi ka na lang nasa trabaho, Ramon. Kailangan ka rin ng mga anak mo. Sigaw nito sa kanya. May mga luha sa mata. Para rin naman ito sa inyo, Bella. Babawi ako. Babalik ako agad. Sagot niya bago nagmamadaling umalis para sa isang importanteng meeting. Iyon na ang huli. Hindi na ito bumalik. Kung sana lang ay hindi siya umalis ng araw na yon. Kung sana lang ay pinili niya ang pamilya niya kaysa sa kumpanya. Ang mga kung sana ay mga multong bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Kaya ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Nagtayo siya ng mga pader sa paligid ng kanyang puso. Mas madaling kontrolin ang isang board meeting kaysa sa sarili mong kalungkutan. Mas madaling magbilang ng pera kaysa sa mga araw na wala na ito sa tabi niya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Ramon, naghanda po ako ng kape. Boses ni Alcantara. Pasok, walang gana niyang sagot. Pumasok ang ginang, dala ang isang tray.
Inilapag niya ang kape sa mesa ni Ramon. Ang mga mata nito ay puno ng pekeng pag-aalala. Okay lang po ba kayo, sir? Huwag niyo na pong masyadong isipin ang nangyari sa Florera. Alam niyo naman, si Ma'am Isabela, siguradong maiintindihan niya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabela ay parang isang karayom na tumusok sa puso ni Ramon. Ang iniisip ko lang, sir, patuloy ni Alcantara, inayos ang isang libro sa estante, ay ang kambal. Masyado na yata silang napapalapit sa yaya nila. Baka nakakalimutan na nila ang kanilang mommy. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Ramon. Trabaho niya na alagaan ang mga bata, Alcantara. Opo naman, sir. Sinasabi ko lang po. Alam niyo na, ang mga bata, madaling makuha ang loob. Baka kung ano-ano na ang sinasabi sa kanila. Hindi sumagot si Ramon. Itinuon niya ang kanyang pansin sa mga papeles sa mesa. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Nakuha naman ni Alcantara ang mensahe at tahimik na lumabas. Naiwan siyang muli sa katahimikan. Ngunit ngayon, may isang bagong binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang isipan. Maya-maya, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang kambal. Si Lucas at Luna, suot ang kanilang mga pajama. "Daddy?" Tawag ni Luna. Ito ang mga sandaling pinakakinatatakutan niya. Ang mga sandaling kailangan niyang maging isang ama, pero pakiramdam niya ay hindi niya alam kung paano. "Bakit gising pa kayo?" Tanong niya. Sinisikap na maging malumanay. "Hindi po kami makatulog," sagot ni Lucas. "Pwede po dito muna kami?" Tumango lang siya. Umupo ang dalawa sa sahig at nagsimulang maglaro. Pinanood sila ni Ramon. Sila ang buhay na alaala ni Isabela. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. "Daddy," muling sabi ni Luna. Ang mga mata nito ay seryoso. "Totoo po ba?" "Ang alin, anak?" Sabi po ni Tita Alcantara. "Malulungkot si Mami Isabela kapag mas minahal namin si Yaya Maria." Natigilan si Ramon. Ang hawak niyang ballpen ay halos mabitawan niya. Tumingin siya sa inosenteng mukha ng kanyang anak at ang pagdududa na itinanim ni Alcantara kanina ay biglang nag-ugat at lumago. Naging isang malamig at matigas na galit sa loob ng kanyang dibdib. May kakaibang bigat sa hangin kinabukasan. Naramdaman yon ni Maria mula pa sa kanyang paggising. Ang bawat kilos niya ay tila binabantayan ng mga matang hindi niya nakikita. Lalo na ang mga mata ni Ma'am Alcantara. Sa almusal, habang sinusubuan niya si Luna, naramdaman niya ang titig nito mula sa kabilang dulo ng kusina. Isang titig na malamig, mapanuri, at puno ng hindi maipaliwanag na galit. Sinubukan itong ipagwalang bahala ni Maria. "Trabaho lang ito," sabi niya sa sarili. Ang tanging liwanag sa araw niyang iyon ay ang dalawang batang kanyang inaalagaan. Matapos ang kanilang tanghalian, habang nagpapahinga sa hardin, biglang may inilabas ang kambal mula sa kanilang mga bulsa. "Yaya, para sa iyo po," sabay nilang sabi. Sa palad ni Lucas, may isang maliit na pulseras na gawa sa magaspang at makulay na sinulid. Balubaluktot ang pagkakagawa, halatang gawa ng maliliit na kamay. Ngunit para kay Maria, iyon ang pinakamagandang alahas na nakita niya sa buong buhay niya. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa tuwa. "Ang ganda-ganda naman nito." Isinuot niya agad ang pulseras. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang init na kayang labanan ang anumang lamig sa loob ng mansyon. Niyakap niya ng mahigpit ang dalawang bata. Mula sa bintana ng kusina, nakita sila ni Alcantara. Nakita niya ang tawa sa mga labi ng mga bata. Nakita niya ang pulseras sa kamay ni Maria. Nakita niya ang yakap. Isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabali. Ang nangiti sa mukha ni Maria ay parang isang insulto. Ang pagmamahal ng mga bata ay parang isang pagnanakaw. Ito na ang huling patak. "Lucas, Luna, halikayo rito." Mahinahon niyang tawag. Isang matamis,
ngunit makamandag na ngiti ang nasa kanyang mga labi. May ipapakita ako sa inyong secret hideout. Nagkatinginan ng kambal, puno ng pananabik. Mabilis silang tumakbo palapit kay Alcantara, habang si Maria naman ay nagsimulang magligpit ng kanilang mga pinaglaruan. "Saan po, Tita Alcantara?" tanong ni Luna. "Doon," turo niya sa itim at makintab na sasakyan ni Ramon na nakaparada sa ilalim ng araw. "Maglaro tayo ng taguan. Pumasok kayo sa loob. Huwag kayong mag-iingay. Gulatin natin si Yaya Maria nyo." Ang ideya ay nagustuhan ng mga bata. Nagunahan pa silang pumasok sa backseat ng sasakyan. Nakangiting iwinasiwas ni Alcantara ang kanyang kamay sa kanila bago isinara ang pinto. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng electronic lock na isinaaktibo. Tumalikod si Alcantara at naglakad palayo. Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang malamig at kontentong ekspresyon. Ilang minuto ang lumipas. "Lucas? Luna?" tawag ni Maria. Walang sumasagot. Nagsimula siyang kabahan. Pumasok siya sa loob ng bahay, sala, kusina, silid-laruan. Wala. "Ma'am Alcantara, nakita niyo po ba ang kambal?" tanong niya nang makasalubong ito sa pasilyo. "Hindi." Mabilis nitong sagot. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "Baka nagtatago lang ang mga yon. Pabayaan mo sila." Pero may mali. May nararamdaman si Maria na hindi tama. Lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bumalik siya sa labas. Ang sikat ng araw ay parang kumukulong langis sa kanyang balat. "Lucas! Luna!" Sigaw niya. Ang boses niya ay may bahid na ng takot. Katahimikan. At sa gitna ng katahimikang yon, may narinig siya. Isang mahinang kalabog. Thump! Thump! Lumingalinga siya. Saan galing yon? Thump! Thump! Sinundan niya ang tunog at dinala siya nito sa tapat ng itim na sasakyan. Para itong isang itim na ataul sa gitna ng sikat ng araw. Tumingin siya sa bintana sa backseat at ang dugo sa kanyang buong katawan ay tila nagyelo. Ang salamin ay malabo, puno ng namumuong hamog mula sa loob. At sa likod ng hamog na yon, nakita niya ang isang maliit na kamay na paulit-ulit at mahinang dumadampi sa salamin. Nakita niya ang dalawang mukha, namumula, pawisan, at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang mga bibig nila ay bumubuka, ngunit wala siyang marinig na sigaw. Ang mga anak ng kanyang amo ay nakakulong sa loob at nauubusan na sila ng hangin. Parang isang bombang sumabog ang takot sa dibdib ni Maria. "Lucas! Luna!" Hinampas niya ang salamin ng bintana, ngunit ang tunog ay tila kinakain ng kapal nito. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Hinila niya ang door handle ng buong lakas. 1, 2, 3 beses. Nakalock. Hindi ito bumubukas. Ang ganda ng mamahaling sasakyan ay naging isang nakakatakot na kulungan. Ang sikat ng araw ay naging isang sandata na unti-unting pumapatay sa dalawang anghel sa loob. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Ang hardinero ay umuwi na. Ang ibang kasambahay ay nasa kabilang bahagi ng mansyon. Si Sir Ramon. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa wakas, nahanap niya ang numero ng kanyang amo. Nagring ito. "Hello?" Sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. "Sir! Sir Ramon!" Humahagulgol na sabi ni Maria. "Ang mga bata po! Ang kambal!" "Anong nangyayari, Maria?" "Hinay-hinay lang. Nasa loob po sila ng kotse. Nakalock. Sir, hindi po sila makahinga." Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang sigaw na puno ng pag-aalala. "Ano? Paano?" Biglang naputol ang linya. Nawala ang signal. "Sir? Sir Ramon?" Sigaw ni Maria sa telepono. Wala. Static lang ang kanyang naririnig.
Dead end. Ibinalik niya ang tingin sa sasakyan. Ang mga galaw ng mga bata sa loob ay mas humihina na. Ang mga mata ni Luna ay unti-unti nang pumipikit. Isang desperadong sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Maria. Tulong! Tulong po! Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa malawak na hardin, ngunit tanging hangin ang sumagot. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa mga batang ito. Ang mga batang nagbigay sa kanya ng nangiti sa lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay galit na naghahanap sa paligid. Isang bato, isang kahoy, kahit ano. At doon, sa tabi ng ginagawang maliit na fish pond, nakita niya ito. Isang piraso ng bakal na rehas, mga 2 talampakan ng haba na naiwan ng mga construction worker. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya at dinampot ang bakal. Mabigat ito. Malamig sa kanyang nanginginig na kamay, humarap siya sa sasakyan. Sa bintana sa may backseat, nakita niya ang mukha ni Lucas na nakadikit sa salamin. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno ng pagmamakaawa, bago ito dahan-dahang nawalan ng malay. Iyon na ang nagtulak sa kanya. Itinaas niya ang bakal, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, takot, at determinasyon sa isang malakas na hampas. Crack! Hindi nabasag ang salamin. Isang mahabang lamat lang ang gumuhit dito. Muli, mas malakas. Crack! Isa pang lamat. Buksan mo! Sigaw niya, hindi sa pinto, kundi sa bintana. Sa ikatlong pagkakataon, sumigaw siya kasabay ng paghampas. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabog sa hangin. Ang libu-libong piraso nito ay umulan sa loob at labas ng sasakyan. Naramdaman niya ang matatalim na hiwa sa kanyang kamay at braso, ngunit hindi niya ito ininda. Ang init ng dugo niya ay humalo sa matinding sikat ng araw, ngunit hindi niya ininda. Sa butas na nagawa niya, ipinasok niya ang kanyang kamay at pilit na binuksan ang lock mula sa loob. Hindi ito bumubukas. Ang lock ay patay na. Napapamura siya sa isip. Hindi niya akalaing ganoon katigas ang seguridad ng sasakyan. Wala ng oras. Mas lalo niyang pinilit na palakihin ang butas. Ang matatalim na salamin ay nagkikiskisan sa kanyang balat. Gumagawa ng mas malalim na hiwa. Ang kanyang pulso ay dumudugo na. Ngunit ang imahe ng 2 batang namumutla sa loob ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa wakas, nagawa niyang palakihin ang butas ng sapat para makapasok ang kanyang katawan. Hindi siya nagdalawang isip. Dumaos-dos siya papasok sa backseat, hinahayaan ang kanyang braso at hita na masugatan ng mga basag na salamin. Ang pawis sa kanyang noo ay humalo sa dugo sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang init sa loob ng sasakyan. Nangingibabaw ang amoy ng plastik at pawis. Naroon ang kambal, nakasandal sa isa't isa, hindi gumagalaw. Ang mga labi ni Lucas ay kulay ube na. Si Luna naman, halos hindi na humihinga. Kinarga niya si Lucas na parang isang basang damit. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Pagkatapos, si Luna. Pinilit niyang alalayan ang 2 bata. Inilalabas sila isa-isa mula sa butas ng bintana. Sa huling paglabas niya, naramdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang hita. Ngunit wala na siyang pakialam. Hawak niya ang 2 bata sa kanyang bisig. Nilakasan niya ang loob niya. Hindi pa tapos. Kailangan pa nilang makaligtas. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tumakbo si Maria. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit nagpatuloy siya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na niya maramdaman. Ang bawat hakbang ay may kasamang matinding kirot mula sa kanyang mga sugat. Ang mga tinig ng pag-aalala ay nagsimula ng marinig mula sa mga kapitbahay at ilang nagdaraan. May isang matandang babae ang sumigaw. Diyos ko po, anong nangyari sa mga bata? Pero wala ng panahon. Hospital. Kailangan nila ng ospital. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa wakas ay nakarating siya sa gate. Nakita niya ang tricycle driver na nakaparada sa tapat.
Kuya, o ospital po, bilisan niyo po. Kinarga niya ang kambal papasok sa tricycle. Naramdaman niya ang sarili niyang pagbigat. Ang mga mata niya ay unti-unti nang lumalabo. Ngunit nakita niya pa rin ang nanginginig na mukha ng tricycle driver. Sa loob ng ospital, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Mga doktor at nurse, ang mabilis na kumuha sa mga bata mula sa kanyang bisig. Sino sila? Tanong ng isang nurse. Aalaga ko po. Halos hindi na niya mabulong. Sugat mo ate, anong nangyari sa kamay mo? Ang mga tinig ay nagmistulang bulong-bulungan sa kanyang pandinig. Ang kanyang paningin ay umikot. Ang kanyang ulo ay parang sinasaksak ng libu-libong karayom. Kailangan natin ng IV drip. May signs ng heat stroke. Baka may respiratory arrest na. Masamang sitwasyon. Kailangan agad ng oxygen. Ang huling narinig ni Maria bago nagdilim ang lahat ay ang boses ng isang doktor na puno ng pag-aalala. Mabuti na lang at naidala sila agad. Kung naantala pa ng kahit ilang minuto, baka hindi na sila umabot. Ang tunog ng mga gulong na humahagis sa aspalto ay kasintinis ng sigaw sa isip ni Ramon. Hindi pwede. Hindi ulit. Ang manibela ay halos mayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mundo sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan ay isang mahabang guhit ng mga kulay na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ng dalawang maliliit na mukha at ang mga salita ni Maria sa telepono bago ito naputol. Nasa loob po sila ng kotse, nakalak. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang eksenang ito, ang takot na ito, pamilyar, sobrang pamilyar. 3 taon na ang nakalipas, pero bumalik ang lahat. Ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang pagmamaneho niya ng parang baliw. Ang mga pula at asul na ilaw ng ambulansya na sumasayaw sa dilim. Ang malamig na pasilyo ng ospital. Ang pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi ulit. Pakiusap. Nang bumagsak ang pinto ng kanyang sasakyan sa parking lot ng ospital, hindi na siya ang CEO ng Castillo Corporation. Hindi na siya ang hari ng kanyang imperyo. Isa na lang siyang ama na tumatakbo para sa buhay ng kanyang mga anak. Nasaan ang mga anak ko? Ang kambal na Castillo. Sigaw niya sa unang nurse na nakita niya. Ang boses niya ay basag. Puno ng takot na pilit niyang itinatago sa loob ng 3 taon. Sir, kalma lang po. Huwag mong sabihin sa aking kumalma. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong emergency room. Nasaan sila? Isang doktor ang mabilis na lumapit sa kanya. Mr. Castillo, ako po ang tumitingin sa mga anak ninyo. Sumunod po kayo sa akin. Sumunod si Ramon. Ang bawat hakbang ay parang tinatapakan niya ang nagbabagang uling. Ang bawat segundo na hindi niya sila nakikita ay isang walang katapusang pagdurusa. Huminto sila sa tapat ng isang silid na may salamin. Sa loob, nakahiga ang kanyang mga anak sa magkahiwalay na kama. Napapalibutan ng mga makina at may mga oxygen mask sa kanilang maliliit na mukha. Okay na ba sila? Buhay sila, hindi ba? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na. Stable na po ang kanilang kondisyon, sabi ng doktor. Severe heat exhaustion at oxygen deprivation. Pero Mr. Castillo, kailangan niyo pong malaman. Napakaswerte po nila. Tumingin si Ramon sa doktor. Hindi maintindihan. Kung hindi po dahil sa babaeng nagdala sa kanila dito, kung naantala pa po sila ng kahit 5 minuto lang, ibang usapan na po ito. Ang mga salita ng doktor ay dahan-dahang pumasok sa isip ni Ramon. Ang babaeng nagdala sa kanila, si Maria. Doon lang niya napansin. Ilang metro mula sa kinatatayuan nila, sa isang upuan sa pasilyo, nakaupo si Maria. Nakayuko ito. Ang buhok niya ay magulo. Ang damit niya ay may mga mantsa ng dumi at dugo. Ang isang kamay niya ay nakabalot sa isang makapal at hindi maayos na bendahe. Ngunit kahit sa kapal nito,
tumatagos pa rin ang mantsa ng sariwang dugo. Nakita ni Ramon ang mga hiwa sa braso nito, ang mga galos. Nakita niya ang pagod sa buong katawan nito. Ang babaeng ito, na ilang oras lang ang nakalipas ay pinag-isipan niya ng masama, ay dumanas ng impyerno para iligtas ang kanyang mga anak. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 3 taon, ang pader ng galit, ng pagiging abala, ng pagwawalang bahala, ay gumuho sa isang iglap. Ang bigat ng lahat ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang takot na mawalan, ang pasasalamat na sila'y ligtas, ang hiya sa sarili niya, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Sa gitna ng malamig at abalang pasilyo ng ospital, sa harap ng maraming tao, lumuhod si Ramon Castillo. Naglakad siya ng nakaluhod palapit kay Maria. Tumigil siya sa harap nito, napaangat ng tingin si Maria. Ang mga mata niya ay puno ng gulat at pag-aalala. At doon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahang makikita. Ang mga luhang matagal na niyang ibinaon kasama ng mga alaala ni Isabela. Ang mga luhang hindi niya pinahintulutang pumatak dahil ang pag-iyak ay para sa mahihina. Ang mga luhang iyon ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Maria na walang sugat. Mahigpit, puno ng pagsisisi, ng paghanga, at ng isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Salamat, sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Salamat. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang tahimik na paglalakbay sa impyerno. Si Ramon ang nagmamaneho, ngunit ang isip niya ay nasa ospital, katabi ng kanyang mga anak at ng babaeng nagligtas sa kanila. Ang imahe ng duguan at bendadong kamay ni Maria ay nakaukit sa kanyang isipan. Hindi ito aksidente. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. Isang mamahaling sasakyan na may pinakabagong teknolohiya. Hindi dapat mag-lock ng ganoon. Hindi dapat masira ng walang dahilan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng isang nag-aalalang si Alcantara. Sir, kumusta po ang mga bata? Diyos ko, hindi ko alam kung paano nangyari. Naglalaro lang sila kanina. Tapos, tumahimik ka. Putol ni Ramon. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may bigat na parang yelo. Pumunta ka sa security room. Ngayon din. Nanginginig na sumunod si Alcantara. Sumunod din ang ina ni Ramon, si Senyora Pilar, na kanina patahimik sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay mula sa maraming monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng kanilang pag-aari. I-play mo ang footage sa hardin mula alahauna ng hapon. Utos ni Ramon sa security personnel. Nagsimulang umandar ang video. Nakita nila ang lahat. Ang masayang paglalaro ng mga bata. Ang pagbibigay nila ng pulseras kay Maria. Ang yakap. At nakita nila ang pagmamasid ni Alcantara mula sa bintana. Pagkatapos, ang eksena kung saan tinawag ni Alcantara ang kambal, ang pag-uusap nila, at ang pagpasok ng mga bata sa loob ng sasakyan. Nang isara ni Alcantara ang pinto at tumalikod, isang mahinang "Gawin mo na" ang narinig nila mula sa audio recording. Napasinghap si Senyora Pilar. Alcantara, anong ibig sabihin nito? Hindi po, nagbibiro lang po kami. Mabilis na depensa ni Alcantara, ang muka ay namumutla na. Laro lang po yun. Hindi ko po alam na masisira ang lock. Tumingin si Ramon sa kanya. Ang mga mata niya ay parang 2 piraso ng matalim na bubog. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa security personnel. I-rewind mo pa. Kaninang umaga, mga 8:00. Sir? Nagtatakang tanong ng guard. Gawin mo. Mariing utos ni Ramon. Ginalaw ng guard ang controls. Lumitaw sa screen ang timestamp, 8:15 a.m. Ang hardin ay tahimik pa, walang katao-tao. Maya-maya,
Lumabas si Alcantara mula sa kusina. Lumingalinga siya. Tinitiyak na walang nakakakita. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at matulis na bagay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng sasakyan ni Ramon. Gamit ang bagay na yon, may binuksan siyang isang maliit na panel sa gilid ng pinto na halos hindi mo mapapansin. May kinalikot siya sa loob. Isang maliit na kislap ng kuryente ang nakita nila bago niya ito isinara muli. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang plano, isang malamig at kalkuladong pagtatangkang pagpatay. Diyos ko, halos pabulong na, sabi ni Senyora Pilar, napahawak sa kanyang dibdib. Doon na tuluyang bumagsak ang maskara ni Alcantara. Ang pagpapanggap ay nawala at ang lumabas ay isang mukhang puno ng galit at kabaliwan. Kasalanan niya! Sigaw niya. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa imahe ni Maria sa kabilang monitor. Kasalanan ng babaeng yan. Mula nang dumating siya, nagbago na ang lahat. Inagaw niya ang atensyon ng mga bata. Inagaw niya ang tingin niyo, Sir Ramon. Sa akin dapat ang lahat ng yon. Sa akin. Hindi kumurap si Ramon. Ang galit niya ay hindi na mainit. Ito ay naging isang bagay na mas malamig, mas madilim, at mas mapanganib. Tumingin siya sa dalawang gwardiya na nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Gwardiya, dalhin siya sa pulis. Ang katahimikan sa loob ng pribadong silid sa ospital ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo si Maria sa isang upuan sa tabi ng kama ni Luna. Ang mahinang tunog ng mga monitor, ang tanging musika sa silid, isang paalala na ang buhay, kahit ligtas na, ay napakatipis pa rin. Nakatulog na ang kambal. Ang kanilang mga muka ay payapa na, malayo sa takot na nakita niya sa kanila kanina. Ang sakit sa kanyang kamay at braso ay tuloy-tuloy, isang pisikal na paalala ng nangyaring bangungot. Ngunit may isang sakit na mas malalim, isang sakit na walang gamot. Ang sakit ng pagiging isang dayo. Nang marinig niya ang buong katotohanan mula kay Senyora Pilar kanina, ang plano, ang CCTV, ang pag-amin ni Alcantara, hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi takot. Isang takot na nagsasabing hindi siya kabilang dito. Ang mundo ng mga Kastilyo ay isang mundo ng kayamanan, kapangyarihan, at ng mga lihim na kayang pumatay. Siya, isa lang siyang simpleng babae mula sa Cebu na ang tanging pangarap ay mapaggamot ang kanyang ina. Napasok siya sa isang digmaan na hindi niya maintindihan para sa isang posisyon na hindi naman niya hinangad. Dahil sa kanya, muntik nang mamatay ang mga batang ito. Iyon ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kung hindi siya dumating, marahil ay hindi naging ganito kasama si Alcantara. Siya ang naging mitya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa dalawang bata. Hinaplos niya ang buhok ni Lucas, pagkatapos ay ang pisngi ni Luna. Dinukwang niya ang kanyang sarili at hinalikan ng noo ng bawat isa. Isang halik na may kasamang tahimik na paalam. Patawad, bulong niya sa hangin. Hanggang dito na lang si Yaya Maria ninyo. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at isang ballpen. Sa nanginginig na kamay, nagsulat siya. Maikli lang. Simple. Sir Ramon, salamat po sa lahat ng pagkakataon. Kailangan ko na pong umuwi sa Cebu. Kailangan po ako ng nanay ko. Patawarin niyo po ako. Maria, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Bahagyang nagpamantsa sa tinta. Maingat niyang tiniklop ang sulat at ipinatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama, kung saan siguradong makikita ito. Bumalik siya sa pasilyo kung saan niya iniwan ang kanyang mumunting gamit. Isang maliit at lumang bag lang ang dala niya noong dumating siya sa Maynila.
Ganoon din kaliit ang dadalhin niya sa kanyang pag-alis. Ilang piraso ng damit, ang kanyang cellphone, at ang pulseras na gawa sa sinulid na bigay ng kambal. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Ito na lang ang tanging alaala na dadalhin niya. Sa kanyang paglakad palabas, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Malapit sa exit, nakita niya si Sir Ramon. Nakatalikod ito. Kausap ang isang tao sa telepono. Ang boses nito ay matigas at puno ng awtoridad. I want maximum charges filed. Attempted murder. I don't care who you have to call. Make it happen. Napatigil si Maria sa isang sulok. Nagtago sa likod ng isang poste. Nakita niya ang profile ng kanyang amo. Ang matigas na panga, ang seryosong mga mata. Bumalik na ito sa pagiging hari ng kanyang mundo. Isang mundong puno ng mga abogado, kaso at kapangyarihan. Hindi siya nakita ni Ramon. Para siyang isang anino na dumaan lang. At sa sandaling iyon, nakumpirma niya ang kanyang desisyon. Ano nga ba naman siya sa buhay nito? Isa lang empleyado, isang yaya, isang taong dumaan lang. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagpatuloy sa paglakad. Nang makalabas siya sa automatikong pinto ng ospital, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa labas ay mainit at magulo, puno ng ingay ng mga sasakyan. Ngunit ito ang totoong mundo. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Tinitingnan ang malaking gusali. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito ang lugar para sa akin, sabi niya sa sarili. Bago tuluyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, patungo sa isang direksyon na hindi niya alam, dala lang ang isang bag at isang pusong basag. Pagkatapos ng tawag sa kanyang abogado, isang malamig na determinasyon ang bumalot kay Ramon. Mabubulok si Alcantara sa kulungan. Sisiguraduhin niya iyon. Ngunit nang bumalik siya sa silid ng kanyang mga anak, ang lamig na yon ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nakatulog na ang kambal, mahimbing ang kanilang paghinga. Ang mga makinang nakakabit sa kanila ay nagpapakita ng normal na vital signs. Ligtas na sila. Ngunit may kulang. Wala si Maria sa upuan kung saan niya ito huling nakita. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid. Baka nasa banyo lang. Baka kumuha lang ng tubig. Ngunit ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang piraso ng nakatuping papel sa ibabaw ng bedside table. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Mas malamig pa kaysa sa galit niya kanina. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ni Maria ay maayos. Ngunit may bahid ng panginginig. Sir Ramon, salamat po sa lahat ng pagkakataon. Kailangan ko na pong umuwi sa Cebu. Kailangan po ako ng nanay ko. Patawarin niyo po ako. Maria, ang papel ay nagusot sa kanyang kamay. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Patawarin? Para saan? Sa pagliligtas sa kanyang mga anak? Umalis siya. Ang 3 salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Isang pagtanggi. Hindi. Bakit? Biglang bumalik sa isip niya ang itsura ni Maria sa pasilyo. Ang duguan nitong kamay, ang pagod sa mga mata nito, ang pagluhod niya, at doon niya naintindihan. Hindi niya ito pinasalamatan ng maayos. Hindi niya ito kinamusta. Inuna niya ang kanyang galit, ang kanyang mga abogado, ang kanyang kapangyarihan. Iniwan niya itong mag-isa matapos ang lahat. Isang klase ng panik na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Mas matindi pa ito sa takot na naramdaman niya noong nalaman niyang nasa panganib ang kanyang mga anak. Dahil ang takot na yon ay may kalaban. Ang takot na ito ay dahil sa sarili niyang pagkukulang. Hindi ang yaya ng mga anak niya ang umalis. Si Maria ang umalis. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng silid. Yung babaeng kasama ng mga batang Kastilyo, yung may benda sa kamay,
Nasaan siya? Tanong niya sa nurse station. Ang boses niya ay desperado. Sir, kalalabas lang po niya. Mga 5 minuto na po ang nakalipas. Sagot ng nurse. Nagulat sa biglaang pagbabago ng kilos ng CEO. Hindi na niya pinakinggan ang iba pa. Tumakbo si Ramon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tumakbo siya na hindi para sa isang meeting o para habulin ang isang deadline. Tumakbo siya na parang hinahabol ang sarili niyang hininga. Tinulak niya ang sarili. Hindi alintana ang mga taong nababangga niya sa pasilyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng likod ni Maria habang papalayo ito. Pagdating niya sa entrance ng ospital, hinarang niya ang gwardiya. Saan siya nagpunta? Sir, yung babae po kanina. Doon po yata sa sakayan ng bus papuntang probinsya. Turo ng gwardiya. Bus station. Hindi na siya nag-abala pang kunin ang kanyang sasakyan. Tumakbo siya palabas sa kalye. Ang ingay ng mga busina at ang init ng hapon ay hindi niya ininda. Tinatawid niya ang kalsada. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumatama sa maruming aspalto. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip. Huwag! Huwag mo siyang hayaang umalis. Narating niya ang terminal. Isang lugar na magulo, maingay, at puno ng mga taong nagmamadali. Paano niya ito mahahanap dito? Iginagala niya ang kanyang mga mata, hinahanap ang isang pamilyar na figura. At doon, sa isang sulok, nakaupo sa isang mahabang bakal na upuan, nakita niya ito. Nakatalikod ito sa kanya. Nakayuko. Ang liit nitong anyo ay tila lalamunin ng kaguluhan ng lugar. Si Maria. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang paghinga ay habol at malalim. Bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng pag-asa at takot. Tumigil siya sa harap nito. Narinig nito ang kanyang mga yapak. At dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay namumumugto at puno ng gulat. Nahihirapan siyang magsalita. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Sa wakas, sa pagitan ng kanyang paghingal, lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig. Mga salitang hindi galing sa isang CEO, kundi sa isang taong natatakot na maiwang mag-isa. Huwag kang umalis, Maria. Huminto siya sandali. Hinahabol ang hininga. Please, kailangan kita. Natigilan si Maria. Ang ingay ng buong bus terminal ay tila naglaho. Tanging ang mukha ni Ramon ang kanyang nakikita. Isang mukha na hindi na malamig at malayo. Ngayon, ito ay puno ng isang emosyon na hindi niya lubos maintindihan. Pagod, pagsisisi, at takot. Sir? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, halos pabulong. Bakit po kayo nandito? Ikaw, sagot ni Ramon. Ang boses ay mahina, pero mariin. Sinundan kita. Umupo siya sa tabi ni Maria, sa maruming upuan ng terminal. Ang isang Ramon Castillo na sanay sa malalambot na sofa at leather na upuan ay hindi alintana ang paligid. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa tabi niya. Bakit ka umalis? Tanong niya. Napayuko si Maria. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi po ako para dito, sir. Magulo po. Dahil sa akin, napahamak po ang mga anak ninyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ramon. Hindi, Maria. Mali ka. Dahil sa'yo, buhay ang mga anak ko. Tumingin siya sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, hindi bilang amo sa empleyado, kundi bilang isang tao sa kapwa niya. Ako ang may kasalanan. Pag-amin niya. At ang mga salitang iyon ay tila nagtanggal ng isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Ako ang bulag. Masyado akong abala sa pagtatayo ng mga pader sa paligid ko na hindi ko nakita ang halimaw na nakatira na pala sa loob ng sarili kong pamamahay. Hindi ko nakita ang panganib at higit sa lahat,
Hindi kita nakita. Nalilito si Maria. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Ramon. Ito na, ang sandaling kailangan niyang sirain, ang huling pader na bumabalot sa kanyang puso. 3 taon na. Simula niya siyang... Ang tingin ay nasa malayo. 3 taon na akong parang patay. Nang mawala si Isabela, parang may isang bahagi sa akin na namatay kasama niya. Ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho. Ginamit ko ang pera at kapangyarihan para itago ang katotohanan na isa akong duwag. Duwag na harapin ang lungkot. Duwag na maging isang ama sa mga anak ko. Dahil sa tuwing tinitingnan ko sila, siya ang naaalala ko. At ang sakit, bumabalik lahat. Ang pag-amin ay dumaloy mula sa kanya na parang isang ilog na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Tapos dumating ka. Patuloy niya. Ngayon ay nakatingin na ng diretso kay Maria. Sa loob lang ng ilang buwan, nagawa mo ang hindi ko nagawa sa loob ng 3 taon. Binigyan mo ng tawa ang bahay ko. Binigyan mo ng kulay ang mundo ng mga anak ko. Binigyan mo sila ng pagmamahal na ipinagkait ko. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Maria, pati na ang kamay nitong may sugat at benda. Maingat, puno ng paggalang. Ang sugat na ito, sabi niya, habang marahang hinahaplos ang benda. Ang sugat na ito, ang nagligtas sa pamilya ko. Ang sugat na ito, ang gumising sa akin mula sa isang mahabang pagkakatulog. Tumingin siya sa mga mata ni Maria. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsusumamo. Hayaan mong ako naman ang maghilom sa mga sugat mo. Huwag kang umalis, Maria. Dahil sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano magpatuloy kung wala ka. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Maria ay malaya ng dumaloy. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-unawa. Sa wakas, may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang yaya, hindi bilang isang anino, kundi bilang si Maria. Dahan-dahan, tumango siya, isang maliit na tango, ngunit para kay Ramon. Iyon ang pinakamalaking tagumpay na nakuha niya sa buong buhay niya. Magkahawak kamay silang bumalik sa ospital. Ang gabi ay nagsisimula ng bumagsak, ngunit para sa kanilang dalawa, ang araw ay ngayon palang sumisikat. Pagpasok nila sa silid, gising na ang kambal. Yaya Maria! Sabay nilang sigaw, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag. Daddy! Ngumiti si Ramon, isang tunay, malawak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumapit sila sa kama. Hindi ka na umalis, Yaya? Tanong ni Luna. May bahid ng takot sa boses. Umiling si Maria. Habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi na. Hindi ko kayo iiwan. Tumingin si Ramon sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay kay Maria. Ang kanyang puso ay puno ng isang init na matagal na niyang kinalimutan. Makinig kayo, sabi niya sa kambal. Mula ngayon, si Yaya Maria ay hindi na lang basta yaya ninyo. Kumunot ang noo ni Lucas. Ano na po siya, Daddy? Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Ramon kay Maria. Isang tingin na puno ng pangako. Ngunit hinayaan niyang manatiling nakabitin sa hangin ang tanong. Isang matamis na misteryo na sabay nilang aalamin sa mga darating na araw. 6 na buwan ang lumipas. Ang malaking mansyon ng mga kastilyo na dati parang isang museo na puno ng mamahaling bagay, ngunit walang buhay, ay isa ng tahanan. Ang hangin ay hindi na mabigat sa kalungkutan, kundi puno na ng tunog ng tawanan. Ang mga pasilyo ay hindi na malamig at madilim, kundi dinadaanan na ng maliliit na mga paa na naghahabulan, sinusundan ng mga mapagmahal na paalala mula kay Maria. Lucas, dahan-dahan lang. Luna, ibalik mo ang tsinelas ni Daddy mo. Isang umaga ng Sabado, sa hardin, hindi na lang si Maria at ang kambal ang naglalaro. Kasama na nila si Ramon. Hindi na siya suot ang kanyang business suit,
kundi isang simpleng t-shirt at shorts. Hawak niya ang isang hose. Nagkukunwaring binabasa ang mga halaman. Ngunit ang totoo'y, pasimpleng winisikan ang tumatakbong si Lucas. "Daddy!" Sigaw ng bata, sinundan ng malakas na halakhak. Nakaupo si Maria sa isang bench sa di kalayuan. Pinapanood silang tatlo. Sa kanyang kandungan ay may isang sulat. Galing ito sa kanyang ina sa Cebu. "Anak," basa niya sa sulat, "ang operasyon ko ay naging matagumpay. Huwag mo nang isipin ang mga gastusin dito." Sinabi ng doktor na may isang mabuting anghel daw na nag-asikaso ng lahat. Alam kong ikaw iyon. Pero anak, ang pinakamasaya sa lahat ay ang marinig sa boses mo na masaya ka na dyan. Napangiti si Maria. Alam niyang hindi siya ang anghel na yon. Lumingon siya kay Ramon, na ngayon ay buhat-buhat na si Luna habang kinikiliti ito. Ang mabuting anghel niya ay kasalukuyang nagpapatawa ng dalawang maliliit na anghel. Lumapit si Ramon sa kanya. Ang mukha ay masigla at wala ng bakas ng lamig na dati niyang taglay. "Anong nginginingiti-ngiti mo dyan?" tanong niya. "Wala, masaya lang ako," sagot ni Maria. At iyon ang totoo. Simple, walang halong pagkukunwari. Umupo si Ramon sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang peklat mula sa mga sugat niya noon ay naroon pa rin. Isang permanenteng paalala ng araw na nagbago ang lahat. Ngunit sa tuwing hinahawakan ito ni Ramon, hindi sakit ang naaalala niya, kundi katapangan at pag-ibig. "Maria," sabi ni Ramon. Ang boses ay seryoso na ngayon. May kinuha si Ramon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Hindi ito isang mamahaling kwintas. Ito ay ang maliit na pulseras na gawa sa makulay na sinulid. Ang pulseras na ginawa ng kambal para kay Maria. "Sa lahat ng kayamanan na mayroon ako," sabi ni Ramon, habang maingat na isinusuot muli ang pulseras sa kamay ni Maria. "Ito yata ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil ito ang simbolo ng pagmamahal na dinala mo sa bahay na ito." Huminga siya ng malalim. "Hindi ko kayang palitan ng nakaraan. Mananatiling bahagi ng buhay namin si Isabela. Pero kaya nating buuin ang ating kinabukasan, magkasama." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maria. "Maria Lourdes, gusto mo bang maging bahagi ng pamilyang ito? Hindi bilang yaya, kundi bilang ilaw nito?" Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Maria. Ngunit ngayon, ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Wala nang kailangan pang salita. Ang kanyang tango ay sapat na. Sa paglubog ng araw, nakatayo silang apat sa hardin, magkakasama. Si Lucas ay nakakapit sa isang kamay ni Ramon. Si Luna naman ay sa kamay ni Maria. "Salamat sa pagdating mo sa buhay namin," bulong ni Ramon. "Salamat sa paghahanap mo sa akin," sagot naman ni Maria. Nagkatinginan sila, isang tingin na puno ng pangunawa, pasasalamat, at isang pag-ibig na isinilang mula sa isang hindi inaasahang sakripisyo. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng mansyon. Isinara nila ang pinto sa lumalamig na hangin ng gabi. Ngunit sa loob, isang bagong kabanata ng kanilang buhay, na puno ng init at pag-asa ang ngayon palang nagsisimula.